Grabe, ang lapad na talaga ng noo. Hindi ko alam kung ito'y sign of aging ba. Lumalaki ba yung mukha ko? Tingnan mo naman, no? Yan, so, magpa-vlog ako kasi birthday ko na. Yan, no? Naabangan ko yung birthday ko. 10:46 na ngayon. Actually, birthday ko na sa Pinas. Kaso kasi, nandito ko sa UAE, so nag-aantay ako mag-12. Well, actually, gising pa si na tatay. And, hindi ko alam kung ano yung kanilang padali kasi usually sila, aantay na magising ka ng 12 or halimbawa nakatulog ka tapos gigising ka nila ng 12. Tapos, doon sila magkakantahan. Kaso ngayon, ako yung gising. Para naman medyo may sense tong aking birthday celebration. Magla-live update ako. Kasi hindi ko na alam kung saan ko yun isisingit dahil isang beses na lang ako nakakapag-post ng vlog kada buwan kasi nga naglipat na ako ng work and yung aking work na pinagwo-workan ngayon ay medyo iba dun sa nakaraan kasi dito talaga may ginagawa kaya kahit 2 days off ako, tinutulog ko na talaga yun. Na-adjust din yung aking pasok kasi dun sa una kong work 8 to 5, dito 9 to 5:30. So, ito na nga. Yung video ngayon nalalabas ngayong day ng birthday ko. So, siguro December ko na to somewhere ma-upload. O baka next year na. Pero makikita nyo doon, date ng birthday ni ate, celebration ng birthday niya. Nag-uubo-ubo ako. Lumala lang yung ubo ko dito, buisit. Hindi yun acting. Talagang para akong matatanggalan ng baga ng mga panahong yun. Kasi nga, 'di ba, na nakita nyo dun sa iba kong vlog na may history ako ng TB. Tapos ngayon, sinabi ko yun sa aking boss. Sabi ko na hindi ako pwede makamoy ng smoke kasi sensitive na talaga ako doon dahil sa history ng tuberculosis ko. Tapos, nung paunang sinabi ko yun, okay naman. Parang tinigil, pero ilang weeks lang. Tapos after nun, hindi na napipigilan kasi nga may mga client daw na pumupunta sa office. Tapos, ilang beses pa rin ako nagsabi after nun kasi syempre, health at risk. Tapos, talaga, delikado ako magka-relapse sa ganun. So, ang ginawa ko, nag-send ako ng formal email na nakiusap ako na yung kung hindi kaya na hindi talaga sila mag-smoke sa vicinity ng office. Kasi yung office namin, kung nakita nyo naman nung pinuntahan din ako, liit lang. Talaga magsisirculate yung air doon. Tapos, hindi naman siya yung well-ventilated ba na open yung mga window para lumabas yung hangin. Tapos, syempre, naka-aircon pa, sarado pa yung pinto. So, kapag talaga meron mga ganun, amoy na amoy mo sa loob. Tapos, nagmamask na ako noon kasi nagkasakit ako ng 2 weeks. Ubo talaga ako ng ubo nun. Tapos, nag-email ngayon ako, formal email. Sabi ko, kung hindi ka ako kaya nga napigilan yung mag-smoke sa office, palabasin na lang ako. Kasi nga, ang aking health ay talagang at risk. Buti nga pumasa ako sa medical kasi late na ako medical dun sa una kong work. Kaso, kahit pagkasan ko nung email, nag-site kami pagkatapos, day after. Tapos nung nag-site kami, nag-yosi pa din talaga yung boss ko dun sa site. So, yun na yung deciding factor ko. Sabi ko, okay, sige, aalis na talaga ako. Pero kasi diba dito sa UAE, may rules before na kapag alis ka during probation, babayaran mo yung employer mo ng pinang-visa niya sa'yo. Sakto, nabisaan na ako nun. Nagbayad na yung boss ko. So, ang ginawa ko ngayon, nag-inquire ako, pinakauna kong inquiry, nasa isang Facebook group dito sa UAE na pwede ka mag-post as anonymous participant. Though, pwede naman na talaga yun sa mga Facebook group. Pero nag-post ako doon. Tapos, nagtanong ako kung saan ako pwedeng mag-clarify ng mga aking queries tungkol sa legal matters pag mag-aalis ka ng work while on probation. Kasi dapat hanggang December pa ako doon sa last job ko. So, may mga nag-comment doon. Sabi sa akin, kapag daw yung health ko na nga yung at risk, huwag ko daw isangkalan yung aking sarili para dun sa trabaho. Which is totoo naman. Kasi nga sabi nila dati daw,
norm sa trabaho yung nag-smoke. Parang hindi pa siya rule na bawal mag-smoke sa office. Ngayon naman daw kasi bawal na talaga yun. Kaso nga ganyan, may mga ano pa rin talaga na tinatakpan yung smoke detector. Ganun sa amin, tinatakpan yung smoke detector para hindi mag-a-alarm. Tapos kahit may mga fine, ewan ko, walang pakialam doon sa building kasi kahit yung kapitbahay naming office doon, ganun din, may nag-yosi. So, nung nabasa yun ng mga nag-comment, sabi nila sa akin, pwede daw na okay ka ngayon, tas years later, magkakasakit ka. Ano pa ako na may history na ako ng TB, di ba? Nasira na yung baga ko once, so delikado talaga ako dun sa relapse. Kaya, sabi nila sa akin, kapag may queries daw ako na makakapag-ask ako directly nang walang bayad, tumawag lang daw ako sa More. So, dito may ganon. Yung More, sila yung a-assist sa'yo whether employer ka or employee ka. So, tutut ka lang sa phone. Libre yung call nun, 80084. So, nakailang tawag ako sa kanila nun bago ako lumipat ng work kasi nagtatanong talaga ako, magbabayad po ba ako ng fine kapag lumipat po ako kasi ganito po yung situation na ako po ay meron po akong history ng TB, ganyan. Tapos nag-iwasi po yung boss ko sa office. Tapos sabi sa akin, gawin ko nga daw, yung pinakaunang instruction sa akin, mag-email nga daw ako formally. Tapos, kapag hindi pa din daw, wag daw ako mag-alala kasi kapag umalis naman daw during probation, iba na daw yung rule dito. Hindi ka na magbabayad ng kahit anong fine basta magsiserve ka ng notice period. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta aalis. So, yun yung nangyari sa akin. Nag-serve ako ng notice period, tapos i-make sure nyo na kapag nangyari sa inyo yung ganun, magtatanong talaga kayo sa More kasi nung aalis din ako ng work ko, talagang clear ko lahat sa More. May babayaran po ba ako, mga cancellation ng visa, ganyan. Sabi sa akin, wala daw. Dapat daw wala akong babayaran. Dapat daw sagot to yun ng employer ko. Kasi daw, nag-serve naman daw ako ng notice period. Nung last day ko, dinididaktan ako ng amo ko na dapat daw shoulder ko daw yung cancellation fee. So, kapag daw ganun, kasi may pipirmahan ka sa dulo. Pipirma ka na dapat nakuha mo na yung mga settlement mo. Ibig sabihin, settlement, end of service, at saka yung salary, yung last salary mo. Kaso sa case ko, since probationary ako, wala akong end of service. Nakukuha lang yun kapag nakatagal ka sa company, maybe at least 1 taon. Yun, di ko sure. Pero dahil wala ako nun, sabi lang sa akin, ang dapat ko makuha, kabuuan ng sahod ko, maliban na lang ako, may deduction ako na absent. So, nung pinapapirma ako, kinukuha pa sa akin yung mga passport, Emirates ID, bawal din yun. Bawal mong ibigay kasi lahat ng personal ID mo, kung hihingin sa'yo, soft copy lang daw. Yun yung instruction sa amin ng Tashil din, which is may mga legal advisor din doon na libre lang talaga pwede mong puntahan. So, hindi ako pumirma. Nakita ko yung deduction sa akin, binabawas sa akin yung cancellation ng visa. Sabi ko din, hindi ako pipirma kasi nga, ibig sabihin, tinanggap ko na sa akin yung deduction. Sabi ko, based on my legal advisor, he instructed me not to sign anything when the deduction of the visa is deducted on my last salary. Tapos yun, kinuha ng boss ko yung paper. Tapos nirevise niya. Ang binawas niya yung isa kong absent kasi nga nagkasakit na ako dahil nga kauubo kong yan. Nung 2 weeks ako nagkasakit, nag-absent ako ng 1 araw kasi talagang yung ko parang iba, bibiyak ang ulo ko, lalabas baga ako, talagang ibang feeling nung time na yun. So, nung nakaalis ako ngayon doon, ang sabi ng More, may mangyayari internally between 2 companies na sila na yung mag-settle, which is you as an employee, out ka na dapat doon. Tapos ayun, ako ay nakalipat na ng company. I have a very good environment now. And ang aking kasama sa work ay Pinoy. Actually, first time ko makapag-work sa Pinoy and with the Pinoy, kasi from other stories, others experience, parang hindi sila magandang stories na mga napakinggan ko, pero kay ate din, pero thankfully kasi sa akin ngayon, okay talaga yung aking environment, mabait yung aking kasamang Pinoy, aking sir doon, mabait, hindi madamot, lahat ng alam niya, tinuturo niya sa akin para daw maging independent ako. Tapos, naka-1 buwan na ako doon ngayon, na-process na lahat ng aking visa, ganyan-ganyan. Bait din yung amo, kasi yung amo ko ngayon ay British, tapos doon sa bago kong work, ako ay QS. Tapos, kayo ay tanong ng tanong kasi, na hindi ko naman masagot isa-isa, gawa nga ng
bihira ko lang buksan yung kabilang YouTube. Kasi dalawa yung YouTube kong hinahawakan. Yung isa, yung likes camera, tas yung isa, yung itong personal kung saan nyo ako napapanood. Kaso kasi sabi ko nga sa inyo, kapag nagde-day off ako ngayon kahit 2 days talagang tinutulog ko na lang. Tapos pinapaandar ko din yung Patreon. Kaya ako isang beses lang talaga dito nakakapag-upload. So ngayon, dahil nga ito ay may edit ko kasama na ng birthday celebration ko. Pagtsagain nyo ng panoodin ang aking pagsasalita ha. Pero sasagutin ko dito yung tinatanong nyo kasi tatanong kayo sa akin dito eh. May mga tanong dito, isang buwan na ata hindi ko pa nasasagot. Tinatanong nyo ako tungkol sa lakad ng papers ko. Yung isa, sabi niya, si Miss Iza Jean. Nice vlog. Bigla lang dumaan sa FYP ko. Pero sabi mo nagka-TB ka sa Pinas. Medyo alanganin yan pag medical dito. Kasi usually pag may scar yung lang sa x-ray, hindi nila ina-accept. Pero sana makalusot ka kasi may consideration naman sila. Like ilang months na yung na weak ka sa TV or depende sa if active pa. All the best. Thank you po. Pero wala na yung TB ko kasi parang kailan pa ba yun? Nung ano pa ako, second year college. Kaya tagal na nakapag-1 year medication. Tapos nagpa-check up ako bago ako pumunta dito kasi nagpa-x-ray ako sa Pinas dun sa doktor ko na naggamot sa akin. Tapos yun, sabi niya sa akin, ano nga daw, okay na daw ako pero mag-iingat daw ako. Ultimo ang yung pagkain-kain sa labas, bawal ako yung kakain na ang gamit ko utensils nila kasi daw, hindi ko naman daw alam kung ano daw yung taong kumakain, gumamit nun, kung ano ba daw, malinis, kung may history ba daw ng sakit. Pero kasi nga, dahil sa history ko ng TB, kailangan ko daw mag-iingat. Gawa lang, weak na nga daw ang aking immune system. Tapos, may nagtanong dito, hindi ko na makita bakit gayon. Hindi ko alam kung nasagot ko na ba siya. Ito. I-view all pala. Pasensya na. Sabi niya, Hi Laika, thanks for this helpful video. Ito yung I got a job here in UAE. I just wanna ask since I'm an engineer too, but CE here in the Philippines with just over a year of experience, I think we're on the same page. Ano pong work mo dyan sa company if you don't mind me asking? Thanks, likes. Okay. Yung tanong niya dito sa time na to, kung anong work ko, andun pa ako sa una, yung aking inalisan. Naka-4 na buwan lang ako doon. Pero feeling ko kasi, ang tinatanong niya dito sa akin, paano ako nakaland siguro ng job kasi naka-over a year of experience daw siya. Actually, mas matagal pa yung experience mo sa akin sa Pinas. Ako naman, nag-ano lang ako dito. Nagpunta ako dito directly after lang nung aking first experience sa Pinas. Pero mas matagal ka pa kung ikaw ay over a year of experience. Ano lang, siguro, yung pinakauna ko kasi, hinelp din ako doon na makaland ng job. Parang ni-refer ako doon sa aking unang job na yun. Pero, yung second job, nahanap ko siya. Pinakamadaling makahanap ng job dito sa CE, sa UAE, sa mga group. Katagal mag-reply sa mga LinkedIn talagang ako hindi din makaano dyan. Kaya, di ko sure kung sa LinkedIn makakakuha ka ng job agad kasi yung applicant dyan laging over 100, LinkedIn, Indeed. Pero send lang ng send kasi yung mga nagre-reply sa akin, kagaya nun, yung una kong trabaho parang 2 weeks ako naghanap. Tapos itong padalawa kong trabaho, parang gano'n din, 2 linggo. Pero kasi yung mga pinagsasendan ko galing lang group, tapos lagi silang urgent hiring, ganyan. Pero mabilis talaga kayo makakahanap ng mag-i-interview yung sasagot sa application pag mga group kaysa sa mga LinkedIn. Pero mag-send pa rin kayo sa LinkedIn kasi minsan shortlist din doon. Nabalik naman lalo na yung Indeed. Bumabalik kaso siguro mga 2 linggo din. Yung LinkedIn yung Indeed nagbalikan sa akin kung kailan may work na ako eh. Yun. Tapos, ano pa? Sabi niya, nabasa na namin to ni ate. Sabi niya, same sentiments ng ate mo, pero past 30 na and kaka-move out lang din this year with madami bayarin. Medyo opposite situation lang din. Late naging independent kasi may mga dependent pa sa akin. Hihihi, don't worry, darating kayo dyan guys. Hehe, pray lang. Thank you po, Yankee. Ito yung nabasa na namin ni ate, pero naging independent siya late kasi may mga dependent sa kanya. Si ate kasi early kaming sa kanya. Nag-depend. Mga ilang taon ka? 18 si ate nung una siya nandito.
O, ayan. 'Di ba isang vlog na to, guys. Hindi ko alam kung isasama ko na to dun sa aking celebration. Tingnan mo naman, naka na ako, 17 minutes na ako. Paano na yung celebration ko? Ayan, celebration ko ay ano pa. Ngayon, hindi naman, 2 araw lang kasi ngayon 28 tas 29 kami kakain kasi long weekend. Siya, baka ito'y 2 vlog na kasi ang daldal ko. Pero kasi, ito na yung life update. Nandito na lahat ng mga gusto nyong malaman. Kung kayo ay mga CE na, kahit anong profession nyo na pupunta kayo dito sa UAE, totoo naman, ito ay land of many opportunities talaga. Pero, hindi ko masabi na equal yung opportunity dito na magbe-base kung gaano kakagaling. Hindi siya skill-based pagdating sa UAE. Passport-based yung ano dito. Kung gaano kalaki yung kikitain mo. Kung ikaw ay citizen mismo ng European, pag European country, sila yung may isa siguro sa pinakamalalaking earner dito. Kasi parang nagbe-base din sa cost of living ng bansang pinanggalingan mo. Pero, kung salary-wise naman, paano ba? Ang salary-wise ba, ano talaga? Hindi ko alam kasi kung kukomputin mo din naman, kung halimbawa mapunta ka dito tapos ikaw ay may papadalhan, syempre i-consider mo fully yung bahay, yung transportation. Ako naman di ko naman yung masabi kasi nga dyan sa bagay na yan, inaamin ko talaga ako ay swerte sa bahay. Ang binabayaran ko lang dito, nasa 500 dirhams per month. Note, 500 lang. Wala pa akong transportation kasi hinahatid ako ni tatay. Pag wala si tatay, andyan si ate, may sasakyan. Kaya hindi ko alam, pero yung iba, dyan talaga kinakain yung mga binabawas kasi bahay, tapos transportation, tapos yung iba pa may yung sakain din dito. Dami-dami magluto ni tatay. Di na kami din minsan lang kami nabili ng ulam dito pag sinabi na talaga niyang kami mabili ulam. Pero kung ko-compare mo naman talaga sa kinikita sa Pinas, pinakamababa, magkano ba? Yung starting ko dito, dun sa previous company ko, nasa 3.5 yun. So, kung times 15, ang palitan, ako nyari na lang 3,000. Hirap ng 3.5. Kung 3,000 times 15, 45,000. O, diba? Yun naman, di naman yun starting salary sa Pinas. Kasi, kung dito din, babawas mo yung bahay, babawas mo yung bills, tsaka yung pagkain. Pero usually, kung hindi ka naman kukuha ng isang buong room, ay hindi, mali. Kung ma-rent ka pala dito, kapag room o partition man, kasama na pala dun yung bills. Kaso kasi, ewan ko, ako di ko na naabutan kasi dati, sina ate at saka sina tatay nagpa-partition sila. Isa nasabi lang naman nila sa akin na yun daw ay parang kortina na lang daw talaga yung division, tas ilang kwarto para mura yung rent. Kaya hindi ko talaga masabi kung worth it ba na iiwan mo yung mo sa Pinas, kung same lang din naman yung matitira sa'yo. Fighting, guys. Siguro talaga ito isang vlog na sabi ko pa naman dahil lang ito ako'y nag-aantay ng aking birthday celebration. Pero guys, 11 na, birthday na ako, unti na lang. Antayin ko yung celebration. So, ayan, siguro gagawin kong ito na lang yung aking life update. Di ko alam kung paano ko to inintrohan, pero mag-vlog na lang ulit ako ng isa para sa aking birthday celebration. Iba na lang to. Life update na lang to. Kasi naman, haba, di ko alam lahat. Hindi ko to sasubtitlean ha. Huwag nyo nang intindihin. Tagalog na lang. Gawa ng ang dami kong sinabi. Hirap mag-type. Ha? Okay. Ako naman ay mag-vlog ng aking celebration. Ipapanoodin nyo din yan ha. Bye-bye. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on soon.